Ang pansit kabundukan po ay ginagawa na namin noon pa at gumagamit po kami ng iba't ibang gulay na available. Katulad ng labong, nagagawa namin siyang pansit labong, na i-cooking demo na namin yan sa Talbak High School. Minsan naman, pagkapanahon naman ng himbabao, gumagawa kami ng pansit himbabao. So, yan ang mga namin. Minsan nakakagawa din kami ng kalabasa. Hanggang sa minsan meron dumating dito na factory owner na gumagawa sila mga sun-dried noodles. So, nung natikman niya yung mga luto namin, binigyan niya kami ng sample ng sun-dried noodles niya at sinabi niya, subukan niyo itong pansit namin. So, niluto ko. Sa harapan nila, niluto namin yung noodles at ginawang pansit. Kung ano man ang meron kami dito, halimbawa meron kaming kabute, meron kaming kalabasa, or syempre sibuyas, lagi meron, at iba't ibang dahon na isinasangkap namin. Yung kadok, nagagawa din namin sangkap kung wala kaming mga pechay bagyo, wala kaming repolyo. Yung kadok, nagagawa na rin namin yung gulay sa pansit. So hanggang sa naging part na rin ng pansit kabundukan ang noodles na ito. Natuklasan ko na pwede naman pala ang zero waste sa kusina. Kasi marami ako nakikita, no offense meant, na mga bahay na, halimbawa, may kaunting salsa pa, sauce pa. Di ba? Itatapon na yon kahit may salsa. Kami hindi kinukuha na, inaano pa namin yon, didilit ng tubig. Para hanggang sa malinis na yung bote. Kukunin ko isa-isa. Yung mga, may time na yan ba, yung ano yung laman ng fridge ko, maglilinis ka ng fridge, kailangan natanggalin to. Kukunin ko lahat ng sauce, paghahalu-haluin ko yon. Hanggang sa natuklasan ko, meron sa pala, yung pagka pinaghalo-halo mo, ang ginagawa namin dahil malayo kami sa bilihan, mag-grocery kami ng good for 2 weeks or good for 1 month. Siyempre may stock kami, may dadating na guest, magpapaluto. So, nangyayari, gagamitin namin yung stocks namin, magpapanik ng pera yon. Kung ano yung natirang pera, may pambili na naman kami. Kaya siguro ang naging puhunan lang namin yung budget namin sa pagkain for maximum of 3 months. Yung maximum of 3 months namin, napaikot na lang namin na napaikot yon. Kaya ang nangyari, kapag may dadating dito, galing sa malayong lugar, tapos yung condition nga ng kalsada namin, yung condition din ng jungle farm, kung titipirin pa namin sila sa pagkain, di ba? Parang yun ang napipil ko, kailangan ibigay natin yung the best sa bawat bisita na pupunta dito. Para mas marami, and it works ha, kasi nagugulat na lang kami, biglang dadagsa na lang ang tao dito. Ang Katmon, bilang nature na pangalan talaga nun, Katmon, nakadalasan po siya, makikita sa tabing ilog, doon siya sumisibol sa tabing ilog. Bilog siya, na medyo may mga balat siya, pwede siyang tuklapin, green, tapos lumalaki din po siya. Kaya ang kadalasang ginagamit doon, noon kasi, ang mga tao dito talaga, sa ilog lang kumukuha ng mga pang-ulam, kagaya ng hipon, isdang biya. So, pag nag-picnic ka sa ilog, yun na siya ang ginagawang pampaasim, ang Katmon. Kasi noon, wala pa yung ibang mga pampaasim. Kadalasan, natural na pampaasim yung Katmon. Tapos yun, ang Katmon naman, ma-harvest mo siya once a year lang. Kaya 3 months mo siyang ma-harvest kasi hindi naman biglaang siyang ma-harvest. 3 months siya, simula ng May, June, July. Sarap na sarap sila kasi kakaiba. Empanadang Katmon, turon na Katmon, kakaiba daw ang lasa na may matamis-tamis na medyo maasim-asim. Ganon ang lasa. Kasi pag turon ka, matamis ang alam. Pero yun sa lasa ng Katmon, hindi nila malalasahan na Katmon. Iba ang lasa niya.